Huwag mong isipin na dahil kapitan ka ay palalagpasin ko ang lahat. Ang biladan mo ng kape ay sakop ang lupa ko. Noong 15 ng Disyembre 2016, ang matalas na sigaw na ito ang yumanig sa tahimik at bulubunduking Sitio Payapa sa bayan ng San Gabriel, Benguet. Isang alitan sa hangganan ng lupa sa pagitan ng kapitan at ng may-ari ng katabing lote na naging magkapitbahay sa loob ng 30 taon. Sa utos ng sheriff ng korte, ang biladan ng kape na pinag-ingatan sa loob ng mahigit 3 dekada ay sapilitang gigibain at sa sandaling iyon nagsimula ang isang trahedya na walang sinuman ang nakapaghanda. Ang mga ngipin ng backhoe ay bumaon sa matigas na lupa, malalim na hinuhukay ang lupa. Ngunit biglang huminto ang maingay na makina at ang sigaw ng operator ang bumasag sa katahimikan ng sitio. Mula sa pagitan ng mga itim at naagnas na tela, lumitaw ang 3 kalansay ng tao na isiniksik na parang mga bagahe sa ilalim ng malamig na lupa. Sa isang probinsya kung saan wala pang cell site tracking at siksikang mga CCTV camera, paanong ang isang pamilya ng 3 na dapat sanay nag-alsabalutan 4 na taon na ang nakalilipas dahil sa utang ay natagpuan sa ilalim ng biladan ng kapitan sa lalim na 2 metro. May mga taong nagpapalitan ng ngiti habang nagkakape at may mga taong payapang namumuhay sa ibabaw nito. Ngunit sa ilalim ng biladan na iyon, nabubulok ang mga sigaw ng paghihirap at mga kasakimang nabahiran ng dugo na itinago sa loob ng 4 na taon. Isang maninila na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng isang ordinaryong kapitbahay. At ang katotohanan ng gabing iyon na pilit nilang itinago. Maaaring ikulong ng lupa ang mga sigaw, ngunit hindi nito kayang lunukin ang katotohanan magpakailanman. Matapos ang 4 na taong katahimikan, ang isang malagim na talaan ay sa wakas ay nabunyag. Nagsisimula na ang kwento ng araw na iyon. 15 ng Disyembre 2016, sa isang liblib na sitio sa San Gabriel, Benguet. Isang umaga kung saan ang napakatinding lamig ay bumabaon sa buto. Isang backhoe ang maingay na dumaan sa makipot na eskinita patungo sa bakuran ni Kapitan Rodrigo Rod Santos. Matapos manalo sa kaso para sa pagtukoy ng hangganan ng lupa, ang may-ari na si Mang Kiko ay nakapamewang na nakatitig sa mag-asawang Santos at nagsalita. Nakita niyo na, lumabas na ang resulta ng survey. Ang biladan niyo ng kape ay lumampas ng 3 metro sa lupa ko. Ang sheriff ng korte ay nagladlad ng mga dokumento at nagsalita sa formal na tono. Ginoong Rodrigo Santos, ito po ay writ of execution mula sa korte. Kailangan nyo nang gibain ang biladan ngayon din. Kinuyom ni Kapitan Rod ang kanyang mga kamao at sumigaw. Anong pinagsasasabi ninyo? 30 taon na ang biladan na yan. Nariyan na yan mula pa noong nabubuhay ang nanay ko. Ang asawa niyang si Elena na katabi niya ay hinawakan ang braso ng asawa at nagsalita sa nanginginig na boses. Rod, tama na, mga taga-korte sila, wala na tayong magagawa. Nagbago-bago ang kulay ng mukha ni Rod, ngunit nang lumapit ang 2 pulis, wala siyang nagawa kundi umatras. Tiningnan ng sheriff ang kanyang relo at nagmadali. Ilipat niyo muna ang mga gamit. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 30 minuto. Pagkatapos niyan, gigibain na yan ng makina. Ang mag-asawang Santos ay dali-daling umakyat sa biladan at sinimulang buhatin ang mga sako ng kape. Si Elena ay napaluha habang buhat-buhat ang isang mabigat na sako. Naku, saan natin ilalagay itong mahalagang kape? Bakit naman nagkaganito? Hindi nagtagal at natapos nilang ilipat ang 12 sako sa loob lamang ng 20 minuto. Ang operator ng backhoe na tila kanina pa naghihintay ay hinila ang lever. Umatras na po kayo. Magsisimula na kami. Ang bakal ng ngipin ng backhoe ay bumagsak sa kinatatayuan ng biladan. Ang tunog ng nabibiyak na sementadong lupa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sitio.
sinimulan ng operator na hukayin ang lupa. Naku, ang tigas ng lupa, hirap hukayin. Sa bawat pagangat ng pala ng makina, isang tumpok ng maitim na lupa ang naiipon sa gilid. Makalipas ang 20 minuto, sa gitna ng ingay ng makina, isang kakaibang tunog ng kalabog ang narinig. Napakunot noo ang operator, binuksan ang bintana at sumigaw, "May sumabit!" Bato yata. Bumaba ang operator mula sa sasakyan at kinamot ang lupa gamit ang kanyang kamay. Isang itim at naaagnas na tela ang lumitaw. Nang alisin niya ang tela, isang maputing bagay ang gumulong. Anak ng bungo, napasigaw ang operator habang natutumba pa atras. Ang mga pulis na malapit ay tumakbo at sumilip sa butas. Namutla sila at sumigaw sa kanilang radyo, "Central! Central! May nakitang kalansay dito! Humihingi kami ng backup! Bilisan nyo!" Ang mag-asawang Santos ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Nanginginig ang mga labi ni Rod. Anong ibig sabihin nito? Makalipas ang 1 oras, dumating si Detective Cruz ng San Gabriel Police Station. Ang mga taga-sityo ay nagkukumpulan sa labas ng police line. Totoo ba? May bangkay daw na nakuha sa bahay ni Cap. Ano raw? Bangkay ng tao. Pumasok si Detective Cruz sa bakuran at tinanong ang pulis na nauna sa kanya, "Anong sitwasyon? Ilan ang bangkay?" Sumagot ang pulis na may seryosong mukha. "Sa ilalim po ng biladan, 1.2 metro ang lalim. Sa tingin po namin, hindi bababa sa 3. Tumayo si Detective Cruz sa gilid ng hukay at tiningnan ang ilalim. Ang mga buto na magkakabuhol-buhol ay nagpapakita ng isang malagim na tanawin. Hindi ito simpleng libing. Sa pilitang isiniksik, nagpatuloy ang paghuhukay ng scene of the crime operatives. Soko, magdamag, sa tumpok ng lupa, sa tabi ng mga kalansay, isang lumang pitaka ang natagpuan. Sinuri ni Detective Cruz ang pitaka gamit ang kamay na may guwantes at binasa ang pagkakakilanlan. Antonio Reyes, isinilang noong 1960. Lumingon si Detective Cruz at tinawag ang batang pulis na si Officer De Guzman. "De Guzman, i-check mo. May record ba to ng missing person report? Ngayon na." Ilang saglit pa, lumapit si De Guzman na may hawak na radyo. "Sir, may missing person report po na isinampa noong Setyembre 2012. Isang pamilya ng 3 ang sabay-sabay na nawala. Naging malaking balita po ito noon." Tiningnan ni Detective Cruz ang mga kalansay at malamig na bumulong. Simpleng kaso lang ng pag-alis ang naging konklusyon noon, di ba? Tumanan daw dahil sa utang. Agad na hinalungkat ni Detective Cruz ang mga tala ng kaso noong 2012. Ang pamilya ni Antonio Reyes, kasama ang asawa at ang kanyang 70 anyos na ina, ay nawalang parang bula. Ilang araw ang lumipas. Ang resulta ng pagsusuri ng Soko ay inilapag sa mesa ni Detective Cruz. Lahat ng 3 kalansay ay may depressed skull fractures. Pinatay gamit ang isang matigas na bagay. Isinara ni Detective Cruz ang folder at sinabi sa kanyang team, "Gagawin na nating murder investigation ito. Ang pangunahing suspek ay ang may-ari ng lupa, si Kapitan Rodrigo Santos." Ipinasulat niya sa whiteboard ang pangalan, Kapitan Rodrigo Santos. Kinabukasan, si Kapitan Rod ay dinala sa istasyon ng pulis para sa isang panayam. Puno ng hinanakit, sinabi niya, "Detective, wala po talaga akong alam diyan. Bakit naman magkakaroon ng buto ng ibang tao sa bakuran ko?" Kalmadong nagtanong si Detective Cruz habang binubuklat ang mga papeles. "Kilala niyo po ang pamilya ni Antonio Reyes, hindi po ba? Yung mga taga Maynila na lumipat dito, 4 na taon na ang nakalipas." Tumango si Rod. "Oo naman. Ako pa nga ang tumulong magbuhat ng mga gamit nila at binigyan ko pa sila ng kape mula sa ani namin. Bigla silang nawala noong Setyembre 2012. May naaalala ba kayong kakaiba noong panahong iyon?" Dahan-dahang umiwas ng tingin si Rod at sumagot, "Paano ko naman malalaman yon?
Akala ko tumakas lang sila sa gabi dahil sa mga naniningil ng utang. Karaniwan namang nangyayari yan sa probinsya. Sumandal si Detective Cruz at tinitigan si Rod sa mata. Sa mababa at malamig na boses, nagtanong siya, kung gayon, bakit ang mga taong dapat sana'y tumakas ay natagpo ang nakalibing sa bakuran ninyo, sa ilalim mismo ng biladan na 30 taon yun ang pag-aari? Nataranta ang mga mata ni Rod. Hindi ko nga alam, sabi. Baka may naglibing dyan ng palihim sa gabi. Hindi sumagot si Detective Cruz. Sa halip ay tiningnan niya ang mga kamay ni Rod. Ang mga daliri nito na nakapatong sa mesa ay walang tigil sa pagtambol. Nanginginig po kayo, Kapitan. Nagsisimula pa lang po tayo. Binalikan ng investigation team ang nakalipas na 4 na taon upang alamin ang huling mga sandali ng pamilya Reyes. Muling nagtungo si Detective Cruz at Officer de Guzman sa sitio para magtanong-tanong. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Mang Tomas, ang pinakamatandang residente sa lugar na maraming alam. Inilapag ni Mang Tomas ang baso ng tapoy at pinunasan ng bibig. Si Antonio? Oo, naaalala ko. Dumating sila dito noong tagsibol ng 2012. Sabi nila, malaki ang kinita sa Maynila at gusto nang mamuhay sa probinsya. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang kwaderno. Ano po ang relasyon nila kay Kapitan Rod Santos? Naku, yang dalawang yan, dikit na dikit. Noong unang dating ni Antonio, si Kapitan pa ang sumalubong sa kanila sa bungad ng sitio at binuhat lahat ng gamit nila. Umiling si Mang Tomas habang inaalala ang nakaraan. Magkatapat lang ang bahay nila, kaya palagi silang naglalabas-masok sa bahay ng isa't isa. Gabi-gabi nagiinuman para silang magkapatid sa turingan. Isinulat ni Detective Cruz sa kanyang kwaderno, Rodrigo, Santos, Antonio Reyes, malapit na relasyon. Muli siyang nagtanong, may nakaalitan po ba si Antonio? May nagalit ba sa kanya? Biglang sumeryoso ang mukha ni Mang Tomas at kumunot ang noo. Kung alitan ang pag-uusapan, si Hasegawa yan. Si Mang Lito Hasegawa, nakatira sa likod ng bahay ni Antonio. Nag-away sila ng matindi dahil sa hangganan ng lupa, bumubula pa ang bibig sa galit. Agad na nagtungo sina Detective Cruz at de Guzman sa Barangay Hall, isang grupo ng kababaihan sa pangunguna ni Aling Nena ang tila naghihintay sa kanila sa harap ng kalan. Si Mang Lito, naku, mainitin ang ulo niyan, laging sumisigaw, napaka-eskandaloso. Lumingon-lingon si Aling Nena at ibinulong. Noong mga huling araw ng Agosto 2012, pagkatapos ng pista, nagkaroon kami ng selebrasyon dito. Lasing na lasing si Mang Lito at nag-amok. Pagkatapos noon, umalis na siya at pumunta sa anak niya. Ano po ba ang eksaktong sinabi niya? Pumikit si Aling Nena habang inaalala ang nakakatakot na sandali. Yung taga Maynila na yon, ninakaw ang isang dangkal ng lupa ko. Hindi ko yan palalampasin, sigaw niya. Kahit inaawat na siya ng lahat, nag-iba na ang tingin niya. Itinigil ni Detective Cruz ang pagsusulat at tinitigan si Aling Nena. Iyon lang po ba? Wala na siyang ibang sinabi? Napalunok si Aling Nena bago sumagot. Sabi niya, papatayin ko yan. Lasing lang siguro, pero yung tingin niya noong araw na yon, parang papatay talaga ng tao. Tandang-tanda ko pa. Agad na ipinatawag ni Detective Cruz si Lito Hasegawa bilang isang person of interest. Sa interrogation room, si Lito ay nakapamewang at halatang inis na inis. Totoong hinawakan ko siya sa kwelyo. Nang magtayo siya ng bakod, sinakop niya ang 10 sentimetro ng lupa ko. Sino ba namang hindi magagalit? Kalmadong nagtanong si Detective Cruz. Sinabi niyo raw pong papatayin niyo siya. Banta po ba? Yun o pagbabanta? Namula ang mukha ni Lito. Lasing ako noon, kaya ko nasabi yun. Kung nakakamatay lang ang salita, matagal na akong serial killer. Noong mga Setyembre 16, 2012, nang mawala ang pamilya Reyes, nasaan po kayo? Napatawa si Lito. Nasa Maynila ako noon para sa kasal ng anak ko at matagal akong hindi umuwi. Noong araw na yon, umiinom ako kasama ang mga balay ko sa Maynila.
Sumandal si Detective Cruz at idiniin si Lito. 3 tao ang inilibing sa lupa. Kailangan naming malaman ang totoo. Napakamot sa ulo si Lito at biglang pumalakpak. Oo nga, nasa Maynila ako noon. Setyembre 17 ang kasal ng panganay ko. Mula ika-14. 1 linggo akong nasa Maynila. May ebidensya po ba kayo? Naitapon ko na ang mga tiket sa eroplano. Pero marami kaming litrato sa album ng kasal. Tingnan nyo. Habang kinukumpirma ang alibi ni Lito, si Officer de Guzman naman ay masusing sinisiyasat ang financial records ni Antonio Reyes. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa monitor. Sir, tingnan niyo po ito. Ang laki ng halaga. Lumapit si Detective Cruz at sumilip sa monitor. Pebrero 2012, nakatanggap ng insurance claim, 20 milyong piso. Kumunot ang noo ni Detective Cruz. Anong insurance yan at 20 milyon? Nanalo ba sa loto? Mabilis na nag-type si De Guzman. Death insurance po. Ang beneficiary ay si Antonio Reyes, ang insured. Ang kuya niyang si Andres Reyes. Bago pa man lumipat si Antonio dito, namatay ang kuya niya noong Disyembre 2011. Napahimas sa baba si Detective Cruz. Namatay ang kuya, nakakuha ng 20 milyon tapos lumipat sa probinsya. Kakaiba to. Baka naman may kinalaman si Antonio sa pagkamatay ng kapatid niya. Nagbago ang takbo ng investigasyon. Ang biktima na si Antonio Reyes ay biglang naging isang posibleng salarin. Agad na ipinakuha ni Detective Cruz ang medical records ng pagkamatay ni Andres Reyes. Samantala, sa patuloy na pagtatanong sa sitio, isang kakaibang tsismis ang nakarating sa kanila. Isang matandang babae sa tindahan ang nagsabi, yang si Antonio ginamit daw ang pera sa pagkamatay ng kuya niya para magbagong buhay. Sabi nila, parusa daw ng langit yan. Lumapit si De Guzman sa matanda. Lola, sino po ang unang nagkalat ng tsismis na yan? Kanino niyo po narinig? Lumingon-lingon ang matanda at ibinulong. Sino pa? Ang asawa ni Kapitan, si Elena. Napakadaldal ng babaeng yan. Ipinagkalat niya sa buong sitio. Isinulat ni Detective Cruz nang mariin sa kanyang kwaderno ang pangalan, Elena Santos. Ang asawa ng may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang mga bangkay ang siyang nagpapakalat ng masamang tsismis tungkol sa biktima. Masyadong malaking koinsidensya. Ilang araw ang lumipas, dumating sa San Gabriel Police Station si Miguel Reyes, ang pamangkin ni Antonio Reyes, para sa DNA matching at panayam. Si Miguel ay isang 38 anyos na matipuno, ngunit puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Maingat na nagsalita si Detective Cruz. Tatanungin ko po kayo tungkol sa pagkamatay ng inyong ama, si Andres Reyes. May napansin po ba kayong kahina-hinala? Namula ang mga mata ni Miguel at nanginginig ang boses. Detective, may lung cancer po ang tatay ko. Stage 4 na po siya noong simula ng 2011 at namatay makalipas ang halos 1 taon. Ano po ang relasyon niya kay Tito Antonio ninyo? Nag-away po ba sila dahil sa insurance? Mariing umiling si Miguel. Napakalapit po ni Tito sa tatay ko. Noong may sakit si Papa, si Tito ang laging nasa ospital, nag-aalaga sa kanya hanggang sa paglilinis ng dumi niya. Noong namatay si Papa, nakita ko kung paano umiyak at magpagulong-gulong si Tito sa sahig ng morgue. Pinunasan ni Miguel ang kanyang luha. Imposibleng patayin ni Tito ang sarili niyang kapatid. Halos hindi nga po siya kumain pagkatapos mamatay ni Papa. Tumango si Detective Cruz at nagiba ng usapan. Mula nang lumipat ang pamilya ng tito ninyo sa sitio, madalas po ba kayong magkausap? Kailan po ang huli ninyong tawag? Noong mga unang araw po ng Setyembre 2012. Tumawag ako para kumustahin sila, pero parang ang bigat ng boses ni Tito. May problema raw po sila sa sitio. Hindi niya sinabi ang detalye, pero parang may isang taong labis niyang ikinadismaya. Tinitigan ni Detective Cruz si Miguel. May naiisip po ba kayong tao? Kahit maliit na bagay lang. Napaisip si Miguel.
Naalala ko po, noong minsan akong bumisita, galit na galit si Tita Maria. Niloko raw sila ng kapitan. Natigilan ang panulat ni Detective Cruz. Niloko? Si Kapitan Rodrigo Santos po ba ang tinutukoy ninyo? Opo. Si Kapitan daw po ang nag-alok sa kanila ng lupa at bahay, pero nalaman nila kalaunan na sobrang taas ng pagkakabenta sa kanila kumpara sa tunay na halaga. Sabi ni Tita, parang tinaga sila sa leeg. Isinara ni Detective Cruz ang kwaderno. Nawala ang hinala ng insurance murder, ngunit napalitan ito ng isang mas malinaw at mas konkretong motibo. Alitan sa pera kay Kapitan Rod. Ang mga suspek ay muling natuon sa iisang direksyon. Biglang tumayo si Detective Cruz at sumigaw kay De Guzman. De Guzman, maghanda ka. Bukas ng umaga, pupunta tayo ng Baguio. Nagtatakang nagtanong si De Guzman. Baguio po, sir? Bakit po? Sinabi ni Kapitan Rod na noong gabing iyon, natulog siya sa bahay ng biyena niya. Nasa Baguio ang biyena niya. Sisirain natin ang alibi niya. Nagtungo si Detective Cruz sa Baguio para kumpirmahin ang alibi ng mag-asawang Santos. Isang luma at maliit na bahay ang kanilang narating. Isang ginang na caregiver ang sumalubong sa kanila. Sino po sila? Bakit po kayo basta-basta pumapasok? Ipinakita ni Detective Cruz ang kanyang police badge. Mula po kami sa San Gabriel Police. Nais po sana naming makausap ang nanay ninyo, si Aling Felisa. Umiling ang caregiver. Naku, Detective, hindi na po pwedeng kausapin si Lola. Malubha na po ang kalagayan niya. Gaano po kalubha? May malala na po siyang demensya. Hindi na niya alam kung anong araw ngayon. Kahit ang anak niya, hindi na niya makilala. Hindi na po talaga siya makausap. Pumasok pa rin si Detective Cruz sa silid. Ang 80 anyos na matanda ay nakatingin lang sa kawalan. Lola, noong Setyembre 2012 po, natulog po ba dito ang anak ninyong si Elena at ang asawa niyang si Rod? Hindi man lang kumibo ang matanda. Muling nagtanong si Detective Cruz, ngunit iba ang sinagot ng matanda. Rodrigo, sino yan? Nakakain na ba ako? Walang makapagpapatunay sa mga pangyayari, 4 na taon na ang nakalipas. Bigong bumalik si Detective Cruz sa San Gabriel. Pagdating niya sa istasyon, sinalubong siya ni De Guzman na may hawak na mga dokumento. Sir, welcome back. Sinuri ko na po lahat ng tungkol sa pagkamatay ng kapatid ni Antonio. May nakuha ka ba? Buong kumpiyansang sinabi ni De Guzman. Sa conclusion po, malinis si Antonio Reyes. Natural causes po ang ikinamatay ng kapatid niya. Ipaliwanag mo, si Andres Reyes po ay na-diagnose na may stage 4 lung cancer. 8 buwan siyang na-confine sa isang ospital sa La Trinidad bago namatay noong Disyembre 2011. Ayon sa doktor at mga nurse, napakasipag ni Antonio sa pag-aalaga. Gabi-gabi siyang natutulog sa ospital at siya ang nagbabayad ng lahat ng gastusin. Ang insurance ay 5 taon ng regular na binabayaran ng kapatid niya, kaya legal po ang lahat. Ang chismis na ginamit niya ang kapatid para sa pera ay kasinungalingan. Tumango si Detective Cruz. Kung ganoon, isa na lang ang natitira. Opo. At sir, tingnan niyo po ito. Malaking diskubre. Inabot ni De Guzman ang isa pang papel. Nakatala doon ang isang kahina-hinalang transaksyon mula sa bank account ni Antonio. Noong Mayo 2012, may 2.5 milyong piso na inilipat mula sa account ni Antonio Reyes papunta kay Rodrigo Santos. Nanlaki ang mga mata ni Detective Cruz. 2.5 milyon? Para saan? Pagbili po ng lupa. Isang bukirin na may sukat na 1,800 square meters na nakapangalan kay Rodrigo Santos ay inilipat sa pangalan ni Antonio Reyes. Naguluhan si Detective Cruz. Teka, bukirin sa probinsya na 1,800 SQM para sa 5 milyon? Lampas 1,300 pesos per square meter yan. Ginintuan ba ang lupa doon? Tumango si De Guzman. Kaya po, inalam ko ang market value noon. Ang lupa po doon noong 2012, nasa 150 hanggang 200 pesos per square meter lang.
Ang lupa na nagkakahalaga lang ng 200,000 pesos ay naibenta niya ng 2.5 milyon. Mahigit 7 beses ang itinaas. Napangisi si Detective Cruz. Niloko ng kapitan ang bagong salta na walang alam sa lugar, napakasama. Agad na pinuntahan ni Detective Cruz ang isang real estate broker sa bayan na si Mang Teban na dating taga-sitio. Sabi ni Mang Teban, "Si Kapitan Rod, naku, matagal na niyang gawain yan. Kapag may bagong dating mula sa siyudad, magpapakitang gilas siya tapos tataasan niya ang presyo ng lupa. Wala po bang nagsasakdal sa kanya?" Tumawa si Mang Teban. "Detective, hindi mo alam ang buhay sa probinsya. Kapag kinalaban mo ang kapitan, hindi ka na makakapamuhay ng tahimik dyan. Puputulan ka ng tubig, haharangan ng daan, kaya kahit galit, tinitiis na lang ng mga tao." Agad na tinawagan ni Detective Cruz si Miguel Reyes. "Miguel, tungkol po sa panloloko na sinabi nyo, nabanggit po ba ng tito nyo kung magkano niya nabili ang lupa?" "Opo. 1 buwan bago sila mawala, sinabi niya sa akin na nasira ang buhay nila dahil sa pagbili ng lupa. Nalaman daw po ni Tita Maria mula sa mga kapitbahay na ang lupa na nagkakahalaga lang ng 200 pesos per SQM ay naibenta sa kanila ng mahigit 1,300. Nagpunta raw po si Tita sa bahay ng kapitan para mag-iskandalo at bawiin ang pera. Naramdaman ni Detective Cruz na hawak na niya ang mahalagang piraso. Ang simula ng alitan ay nang matuklasan ni Maria Reyes ang panloloko sa presyo ng lupa. Muling ipinatawag si Kapitan Rod. Sa muling pag-upo ni Rod sa interrogation room, halatang mas kinakabahan na siya. Inilapag ni Detective Cruz ang mga dokumento. "Kapitan, noong Mayo 2012, nagbenta kayo ng bukirin kay Antonio Reyes, 2.5 milyong piso. Napalunok si Rod at tumango. "Opo, binenta ko po. Alam nyo na ang halaga ng lupa noon ay hindi aabot. Kahit 300,000, 30 taon kayong kapitan, imposible na hindi nyo alam yan." Nataranta ang mga mata ni Rod. "Kasi po, gustong-gusto ni Antonio ang lupa, kaya pumayag na lang po ako sa presyo na inalok niya. Hindi ko po talaga alam ang market value." Tinitigan siya ni Detective Cruz. Ang kapitan, hindi alam ang presyo ng lupa sa sarili niyang nasasakupan. Kahit aso, tatawa diyan. "May mga testimonya kami na ginagawa niyo rin yan sa ibang mga bagong dating." Namula ang mukha ni Rod at sumigaw. Sino ang nagsabi ng kasinungalingang, "Yan, sinisiraan lang nila ako"? Inilabas ni Detective Cruz ang huling alas. Bago mawala ang pamilya Reyes, ang asawa niyang si Maria ay pumunta sa inyo para magreklamo. Nag-away kayo dahil gusto niyang ibalik niyo ang pera. Napahampas sa mesa si Rod. "Hindi nga nangyari yan. Nasa bahay ako ng biyenan ko noong gabing yon. Ilang beses ko bang sasabihin?" Malamig lang na tinitigan ni Detective Cruz ang nagwawalang si Rod. Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang nabubunyag. Mabinwebe ng Disyembre 2016, 2 linggo matapos matagpuan ang mga bangkay. Isang makapal na sobre na walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa San Gabriel Police Station. Para kay Detective Cruz lang ang nakasulat. Binuksan niya ito nang may pag-iingat. Mula sa loob, isang sulat kamay at 3 kupas na litrato ang nahulog. Binuklat ni Detective Cruz ang sulat. Madaling araw ng Setyembre, 15, 2012. Nakita ko ang kapitan na naghuhukay sa kanyang bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Detective Cruz. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Unang litrato, sa madilim na liwanag ng umaga, si Kapitan Rod ay may hawak na pala sa bakuran. Ikalawang litrato, ang asawa niyang si Elena ay hirap na hinihila ang isang malaking bulto na kasing laki ng tao. Ikatlong litrato, sa tabi ng biladan may isang parihabang marka ng bagong tambak na lupa. Agad niyang tinawag si De Guzman. "De Guzman, tingnan mo to, ito na."
Grabe, ito na ang ebidensya, sir. Sabi niya nasa biyenan niya siya. Kung totoo ang litratong to, sira ang alibi niya. Tumango si Detective Cruz. Alamin mo kung sino ang kumuha nito. Pag-aralan mo ang anggulo. Matapos suriin, sinabi ni De Guzman, mula ito sa itaas, galing sa bintana ng ikalawang palapag ng katabing bahay. Agad na sinuri ni Detective Cruz ang titulo ng lupa. Sino ang may-ari ng bahay na yan? Ngayon po, pag-aari na ni Mang Kiko ang nagreklamo. Pero noong 2012, isang matandang babae na nagngangalang Aling Pachita ang nakatira diyan. Namatay na po siya last year at naibenta ng mga anak niya kay Mang Kiko. Kung gayon, si Aling Pasita ang kumuha nito. Pero paanong magpapadala ng sulat ang isang patay na? Natunton ni De Guzman ang anak ni Aling Pasita, si Mario, na may maliit na karinderya sa La Trinidad. Agad silang nagtungo doon. Sa isang sulok ng karinderya, umamin si Mario, "Ako po ang nagpadala ng sulat na yan. Bakit hindi nyo agad sinabi?" Wala po kasi akong kasiguraduhan. Natakot din po ako na baka balikan kami ng kapitan. Maimpluwensya po kasi siya. Inilabas ni Mario ang isang lumang sobre. Nakita ko po ito sa mga gamit ni nanay. May kasama pong sulat. Binasa ni Detective Cruz ang sulat. Gabi ng Setyembre 16, may narinig akong kalabog at ungol mula sa kapitbahay. Madaling araw ng ika-17, nakita ko ang mag-asawang kapitan na may inililibing. Nakakatakot, kinuhanan ko na lang ng litrato, parang may multo. Nasabi po ba ito ng nanay niyo noong nabubuhay pa siya? Namula ang mga mata ni Mario. Ilang beses po niyang sinabi na nakakatakot ang kapitan at may multo sa bakuran nila. Pero may simula na po ng demensya si nanay noon, kaya inisip ko na kung ano-ano lang ang sinasabi niya, napahawak siya sa mukha. Kasalanan ko. Kung pinakinggan ko lang si nanay, hindi sana sila nagtiis ng 4 na taon sa ilalim ng lupa. Tinapik ni Detective Cruz ang balikat ni Mario. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Salamat sa lakas ng loob ninyo. Ito na ang magiging pinakamatibay na ebidensya. Bumalik si Detective Cruz at muling sinuri ang bawat galaw ni Kapitan Rod noong gabing iyon. Ayon sa kanya, dumalo siya sa isang pulong ng mga kapitan sa munisipyo bago dumiretso sa biyenan. Totoong may pangalan niya sa attendance sheet. Pinuntahan ni Detective Cruz ang isa pang kapitan na dumalo sa pulong na iyon. Naaalala ko yan. Setyembre, miling 16, 2012. Nandoon si Rod, pero umalis siya sa kalagitnaan ng pulong. Anong oras po yun? Mga 8:30 ng gabi. Sabi niya may emergency daw. Namumula ang mukha niya. Bumalik si Detective Cruz sa istasyon at sumigaw. De Guzman, sira na ang alibi ni Rod. 8:30 ng gabi, umalis siya sa pulong. Sakto po sa oras ng paghuhukay nila. Kasinungalingan lahat. Hindi na siya person of interest. Suspect na siya. Mag-request ka na ng arrest warrant. Dalhin niyo siya dito. Dinala si Kapitan Rod sa istasyon. Ngayon ay bilang isang suspect. May kasama na siyang abogado mula Maynila. Itinulak ng abogado ang mga litrato. Detective, paano niyo mapapatunayan kung kailan kinuha ang mga litratong ito? Walang petsa. May kasama itong sulat mula sa yumaong si Aling Pasita. Nakasulat, madaling araw ng Setyembre 17, 2012, 4 a.m. Sulat ng isang taong may demensya. Hindi yan tatayong ebidensya sa korte. Sumingit si Rod. Sinisiraan lang nila ako. Tinitigan siya ni Detective Cruz. Inaamin niyo po bang umalis kayo sa pulong? Nag-atubili si Rod. Oh, 8:30. Pero dumiretso ako sa biyenan ko. Sandali, nagbago ang kwento niyo. Hindi po ba't sinabi niyo dumaan muna kayo sa bahay? Nalimutan ko lang. Oo, dumaan ako sa bahay para kumuha ng damit. Kung gayon, ano ang litratong ito? Bakit kayo naghuhukay ng 4 a.m. para lang kumuha ng damit? Inaayos ko lang. Yung hukay para sa bagong biladan. Hindi ako naglibing ng tao. Malamig lang siyang tinitigan ni Detective Cruz. Nanginginig ang kaliwang talukap ng mata ni Rod.
Samantala, sa kabilang kwarto, kinukumpirma ni De Guzman ang alibi ni Lito Hasegawa. Inilabas ni Lito ang isang album. Heto ang mga litrato ng kasal ng anak ko, Setyembre 11. Kinumpirma ni De Guzman ang lahat ang mga litrato, ang listahan ng bisita, ang hotel booking mula Setyembre 14 hanggang 16 sa Maynila. Malinis po ang alibi nyo. Maraming salamat po sa kooperasyon. Nang maalis sa listahan ng suspek si Lito, ang investigasyon ay natuon na lamang sa mag-asawang Santos. Sa evidence room, muling sinuri ni Detective Cruz ang mga gamit na nakuha sa hukay. Isang kumpol ng kinakalawang na susi ang kumuha ng kanyang atensyon. Susi sa bahay, sa sasakyan, at isang maliit, parang susi sa bodega. De Guzman, alamin mo kung may inuupahang bodega si Antonio Reyes. Mabilis na nahanap ni De Guzman. Meron po sir, isang maliit na bodega ng gamit pansaka sa labas ng sitio. Ang may-ari ay si Mang Celso. Agad nilang pinuntahan si Mang Celso. Si Antonio. Matagal nang hindi nagbabayad ng upa yan, kaya inilabas ko na ang mga gamit niya noong 2013. Ano po ang mga laman? Wala namang importante. Mga pala, kalaykay, at isang tumpok ng mga dokumento. Nasaan na po ang mga dokumento? Itinabi ko, baka kunin ng pamilya niya. Inabot ni Mang Celso ang isang lumang sobre. Binuksan ito ni Detective Cruz at nakita ang mga sulat kamay ni Antonio. Binasa niya ito at nanlaki ang mga mata. Niloko ako ng kapitan sa lupa. 1.3 milyon ang tubo niya. May recording at ebidensya ako. Idedemanda ko siya. Ninakaw ng asawa ng kapitan ang gintong singsing ni nanay. Si Maria ang unang nakapansin. Gintong singsing? Bulalas ni Detective Cruz. Si Maria ang unang nakapansin, basa ni De Guzman. Ibig sabihin, si Maria ang kumumpronta kay Elena. Agad na sinimulan ni Detective Cruz ang investigasyon kay Elena Santos. Mula sa mga taga-sitio, sunod-sunod ang lumabas na testimonya. Si Elena, mahilig magyabang. Noong mawala ang mga Reyes, may tsismis na nagbenta siya ng ginto sa Baguio. Kailan po yun? Mga Oktubre 2012. Agad na ginalugad ni na Detective Cruz ang mga pawn shop at jewelry shop sa Baguio. Sa isang lumang tindahan, natagpuan nila ang isang talaan. Binasa ng may-ari, Oktubre 5, 2012, Elena Santos. Nagbenta ng isang pares ng 11 karat na singsing at isang gintong kwintas. May description po ba? Nakasulat dito, lumang disenyo. Agad na tinawagan ni Detective Cruz si Miguel Reyes. Miguel, mayroon po bang alahas ang lola ninyo? Opo, isang pares ng singsing at kwintas na bigay pa sa kanya noong ikasal siya. Hindi niya po yun hinuhubad kahit maligo. Alam niyo po ba ang bigat? Ang singsing po ay 2 masi, ang kwintas ay 5 masi. Ibinaba ni Detective Cruz ang telepono at ngumisi. Bingo, Oktubre 5, noong medyo tumahimik na ang kaso. Akala niya ligtas na siyang ibenta ang mga ninakaw niya. Kasabwat si Elena Santos. Hulihin na natin, sir. Umiling si Detective Cruz. Hindi. Paghiwalayin natin sila. Kapag pinaghiwalay mo ang mag-asawa, siguradong may isa sa kanila ang bibigay. 15 ng Enero, 2017, dinala si Elena Santos sa istasyon bilang suspek. Pinaghiwalay sila ni Rod sa magkaibang interrogation room. Inilapag ni Detective Cruz ang resibo sa harap ni Elena. Ginang Santos, noong Oktubre 5, 2012, nagbenta kayo ng ginto sa Baguio, isang pares ng singsing at isang kwintas. Nataranta si Elena. Inilahad ni Detective Cruz ang resibo na may pirma niya. Saan po galing ang mga alahas na ito? Nanginginig na sumagot si Elena. Sa nanay ko po, pamana. Napangisi si Detective Cruz. Huwag po kayong magsinungaling. Namatay ang nanay ninyo noong 1998 at walang nakatalang alahas sa mga ari-arian niya. Namutla si Elena. Sa
Sa biyenan ko po. Namatay po ang biyenan ninyo noong 2005. Wala rin pong alahas sa mga naiwan niya. Nagsimulang magpanik si Elena. May nagbigay lang po sa akin. Sino? Sino ang magbibigay ng ginto na ganyan kabigat? Sabihin niyo ang pangalan. Hindi makasagot si Elena. Samantala, sa kabilang kwarto, si De Guzman naman ang kumakausap kay Rod. Kap, umamin na po ang misis niyo. Sinabi na niya lahat tungkol sa mga alahas. Napatingin si Rod. Ano? Anong sinabi niya? Sabi po niya, kayo raw po ang nagbigay sa kanya. Ninakaw niyo raw po at inutusan lang siyang ibenta. Namula ang mukha ni Rod at napahampas sa mesa. Ano? Yung babaeng yun? Wala akong ibinibigay sa kanya. Siya ang nagnakaw noon, bakit sa akin niya isisisi? Nakangiting nagkunwaring nagsusulat si De Guzman. So alam niyo po palang ninakaw niya. Saan po niya ninakaw? Ewan ko, itanong niyo sa kanya. Agad na lumabas si De Guzman at ibinulong ang lahat kay Detective Cruz. Muling bumalik si Detective Cruz kay Elena, Ginang Santos. May sinabi po ang asawa ninyo. Kayo lang daw po ang may gawa ng lahat. Magnanakaw daw po kayo at wala siyang kinalaman. Gumuho ang mundo ni Elena. Talaga, talagang sinabi niya. Yun? Opo, mukhang kayo lang ang sasalo ng lahat. Pagnanakaw, pagbebenta ng nakaw. Nagsimulang umiyak si Elena, puno ng takot at pakiramdam na pinagtaksilan siya. Malumanay na nagtanong si Detective Cruz. Sabihin niyo ang totoo, saan galing ang mga alahas na yon? Matapos ang mahabang katahimikan, bumigay si Elena kay Aling Remedios po sa nanay ni Antonio. Paano niyo ninakaw? Noong Setyembre, bumisita ako sa kanila. Habang natutulog si Aling Remedios, binuksan ko ang aparador niya at kinuha. At nalaman nila tama. Tumango si Elena. Noong gabi ng Setyembre 16, sumugod si Antonio sa bahay. Sumisigaw, ibalik niyo ang singsing ng nanay ko. Alam na rin daw niya ang tungkol sa panloloko sa lupa. Isusumbong daw niya kami sa pulis. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Nag-init ang ulo ng asawa ko. Siya lang ang lumabas. Inilabas ni Detective Cruz ang litrato ni Aling Pasita. Ito po ang litratong kuha ng kapitbahay ninyo. Madaling araw ng Setyembre 17, magkasama kayong naghuhukay sa bakuran. Mag-isa pa rin po ba kayong nasa bahay? Nanginig si Elena. Sabay. Sabay po kaming pumunta sa bahay nila Antonio. Anong nangyari? Hindi ko po alam. Inilapag ni Detective Cruz ang autopsy report. Lahat sila basag ang bungo. Mula sa anggulo ng mga tama, hindi lang iisang tao ang gumawa nito. Ginang Santos, sasagutin niyo ba ang lahat ng ito ng mag-isa o sasabihin niyo ang totoo? Bumuhos ang luha ni Elena at sa wakas ay umamin. Nauna po ang asawa ko. Pinigilan ko siya pero hindi ko na napigilan. Mula sa simula, sabihin niyo ang lahat. Nanginginig na sinimulan ni Elena ang kanyang salaysay. Mga 9 ng gabi ng Setyembre, ng Binya 16, dumating si Antonio sa bahay, galit na galit. Sinabi niyang isusumbong niya kami. Sinubukan siyang pakalmahin ng asawa ko, pero sinabi ni Antonio na hindi niya kami patatahimikin at ipapaalam niya sa buong sityo ang ginawa namin. Doon nagbago ang tingin ng asawa ko. Nang tumalikod si Antonio para umalis, kinuha ng asawa ko ang palaat at pinalo siya mula sa likod. Napahagulgol si Elena. Sumigaw si Antonio. Narinig ng asawa niyang si Maria na lumabas para hanapin siya. Nakita niya ang nangyari at sumugod din siya, pero pinagpapalo din siya ng asawa ko. Pati ang matandang nanay na lumabas, dinamay niya. Wala pang 10 minuto, bumagsak silang lahat. Ano ang ginawa niyo? Nagbantay po ako sa labas. Tinitingnan kung may darating. Iyon lang? Matagal bago sumagot si Elena. Sumigaw po ako sa asawa ko. Bilisan mo, baka may makakita. Ano pa? Yung matanda po. Umuungol pa. Kaya sinabi ko sa asawa ko, tapusin mo na. Kapag nabuhay yan, tayo ang katapusan. Natahimik ang buong kwarto.
Ito ay hindi lang basta pagiging kasabwat, kundi pag-uutos. Paano nyo itinago ang mga bangkay? May hukay na po kami para sa paglalagyan ng bagong biladan. Pinalalim namin yun magdamag. Doon namin sila inilibing, pinagpatong-patong. Pagkatapos ng ilang araw, binuhusan namin ng semento at itinayo ang bagong biladan. Ang mga gamit nila, kinuha namin ng pera at ilang damit para magmukhang nag-alsa balutan sila. Ang cellphone, ginamit namin para mag-text sa mga kakilala nila na bigla silang aalis, tapos sinira namin at itinapon sa ilog. Matapos makuha ang buong testimonya ni Elena, pumasok si Detective Cruz sa kwarto ni Rod. "Kapitan, umamin na ang asawa ninyo. Sinabi na niya ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Rod. "Ano? Sinungaling yan. Nasa biyenan ko ako." Inilabas ni Detective Cruz ang resulta ng pagsusuri sa semento ng biladan. Ang sementong ginamit ay ginawa pagkatapos ng Setyembre 2012. Paanong naging 30 taon na yan? Inilabas niya ang isa pang ebidensya. Ang huling lokasyon ng cellphone ni Antonio Reyes, 11:63 p.m. ng Setyembre 16, 2012, ay dito mismo sa sitio. Bakit nandito ang cellphone niya kung nasa Baguio kayo? Hindi na nakapagsalita si Rod. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Mula nang dumating ang pamilyang yan na may dalang milyon-milyon, kumukulo na ang dugo ko. 30 taon akong kapitan dito, tapos tatawagin niya akong manloloko at ang asawa ko ay magnanakaw. Sino ang hindi mag-iinit ang ulo? Kaya niyo sila pinatay. Tumango si Rod. Nang tumalikod siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agosto 2017, sa korte ng La Trinidad. Hatol, si akusado Rodrigo Santos ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Bumagsak ang balikat ni Rod. Ang akusado, si Elena Santos, ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 25 taon. Napahagulgol si Elena, ipinaliwanag ng hukom. Ginamit ng mga akusado ang tiwala ng kanilang kapitbahay para gawin ang isang karumal-dumal na krimen. Pinarurusahan sila ng naayon sa bigat ng kanilang kasalanan. Umabot ang kaso hanggang Korte Suprema, ngunit hindi na bago ang hatol. Ang mag-asawang kinilala sa loob ng 30 taon ay dinala sa malamig na selda ng bilangguan. Tagsibol ng 2018, kinuha na ni Miguel Reyes ang mga abo ng kanyang tiyuhin at pamilya. Dinala niya sila sa isang kolumbarium sa Baguio. Sa harap ng 3 urno, lumuha siya. "Tito, gusto niyo lang naman ng tahimik na buhay gamit ang perang iniwan ni Papa. Ganun ba kalaki ang hiling na yon?" Ang may-ari ng lupa, si Mang Kiko, ay ipinawalang bisa ang pagbili ng lote. "Kahit ibigay pa sa akin ng libre, hindi ako titira sa lupang pinaglibingan ng 3 tao." Si Mang Lito Hasigawa naman ay pinuntahan si Miguel. "Patawarin mo ako, iho. Dahil sa kalasingan ko, nadungisan pa ang pangalan ng mga mahal mo sa buhay." "Naiintindihan ko po," sagot ni Miguel. Ang bahay ng pamilya Reyes ay giniba na rin. Ang bakanting lote ay tinubuan na lang ng matataas na damo. Ang dating karatula na "Welcome to Sitio Payapa" ay nabakbak na at nakatumba sa putikan. Ang lupa ni Kapitan Rod ay isinubasta, ngunit walang bumibili. Sa gitna ng bakuran, kung saan dating nakatayo ang biladan, may isang maliit na tumpok ng bato na iniwan ng kung sino, isang tahimik na tanda ng isang malagim na trahedya. Kung hindi nangyari ang alitan sa hangganan ng lupa, marahil hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang 3 kaluluwa sa ilalim ng malamig na biladan. Ang kuwentong ito ay isang paalala na ang kasakiman na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng isang ordinaryong kapitbahay ay maaaring magdulot ng pinakamadilim na trahedya. At ang katotohanang pilit itinatago ay palaging hahanap ng paraan upang sumibol mula sa malamig na lupa. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo.
Kung maaari, mag-iwan po kayo ng komento ng narinig ko para malaman kong nakarating kayo dito. Ito ay malaking inspirasyon para sa amin. Naway magkaroon din kayo ng kapayapaan sa inyong araw. Paki-subscribe at i-like na rin po ang aming channel. Maraming salamat.